Maluwalhating umaga mga kapatid. Ibabahagi ko lang po sa inyo kung ano yung sinasabing o turo ng buhay na walang hanggan. Ang turo ng buhay. Maikling sitas lang pero napaliwanag ko lang sa inyo kung ano ang turo ng buhay. At ipaliwanag ko din sa inyo kung ano ang ating tungkulin ng mga tao dito sa mundo. Bakit tayo naririto? Kung anong tungkulin natin tungkol sa Diyos. Ito ang turo ng buhay, mga kapatid. Juan 17:3. Babasahin ko sa Juan 17:3. Itong turo ng buhay. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Ang turo ng buhay, mga kapatid, yung makikilala natin ang Ama. Yan ang turo ng buhay na walang hanggan. At ang kanyang sinugo ay ang kanyang anak na si Jesucristo. Yan ang sinabi sa sitas. Yan ang turo ng buhay na walang hanggan. Na dapat sa isang sitas na lang yan, kalaking punto, kikilalanin natin ang Ama na nagsugo kay Jesus. At ilakip na rin natin ang mahal na ina, kasi yan din ang utos. Yan ang buhay na walang hanggan, na makikilala natin na Diyos na tunay. Hanggang sa ngayon, makikita natin at makikilala. Ganyan ang turo ng buhay ayon sa Biblia. Sinasabi. Ulitin kong pagbasa, mga kapatid. Sa Juan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala na iisang Diyos na tunay. Yan ang buhay na walang hanggan, na makikilala natin siya na iisang Diyos na tunay. Ang Amang tinutukoy dahil sa dulo, dinugtong sa dulo na at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Yan ang sinugo, si Jesucristo. Napakalinaw, kapatid, no? Sa Juan 17:3 na sinasabi. Ngayon, ang atin naman tungkulin, tuklasin ko naman ang ating tungkulin. Naririto din ang ating tungkulin sa pananampalataya. Kasi pananampalataya ito eh. Pag-aaral ito sa Biblia. Kung ikaw na nagsaliksik sa Biblia nito, oo, tama ang sabi ng iba. Guide ito. Turo. Kumbaga, kumpas. Kumbaga, mapa. Titulo o dokumento, daan patungo sa buhay na walang hanggan, sinasabi. Ituro ito eh, ang Biblia. Kaya mga kapatid,
Hindi na kayo mahirapan. Bulay-bulayin nyo lang ito, ang sitas na ito. Ang sitas na ito sa Juan 17:3 na sinasabi, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala na isang Diyos na tunay. Yan ang buhay na walang hanggan, na makikilala natin ang Diyos na tunay. Walang ibang daan maliban yan. Kasi nandun na sa utos eh. Itong karugtong natin kaibigan sa video kong nakaraan tungkol sa kautusan at sa buhay din. Ito yung karugtong ko ngayon. Tugtungan ko na lang din yung mga sitas-sitas na bagamat may kunting paghatol dito, pero hindi akong naghatol, kundi ang salita ng Biblia o salita ni Jesus ang maghahatol sa kung sino man mga sikta na yun, kung sino man na maling pananampalataya. Hindi ako ang maghahatol, kundi ang Biblia, ang salita ng Biblia ang maghahatol. Tagasuri lang din po ako, tagasaliksik. Kasi nahanap ko na din yung totoo kong pananampalataya na kailanman ay sinabi ni Jesus, kailanman ay hindi maaagaw sa kamay ng Ama ang nagsisampalataya kay Jesus. Sinabi na din yan ni Jesus. So ibig sabihin, may nananampalataya na sa mahal na Ama. Maliban sa mga nasa labas na hindi pa nakakilala sa mahal na Ama, hindi pa nakakita, yun. Nauna ito ang salita ni Jesus bago ko natuklasan ang pananampalataya sa mahal na Ama. Bagamat nung panahon siguro ako, kung anong tungkulan ko nung araw, at ngayon ko lang natuklasan sa katayuan ko ngayon. Paliwanag ko sa inyo kaibigan yung sitas na kung anong tungkulin natin, na wala tayo dapat itanggi sa harap ng Diyos. Wala tayo dapat itanggi. Dapat tumanggap tayo ng mali. Kung tayo nagkakamali sa ating pananampalataya, tatanggapin natin ang mali at hanapin natin ang tama, ang buhay. Sinabi man dito sa sa Ecclesiastes, sinabi man dito sa Ecclesiastes 12. Paano po ngayon? Sinabi man niya man dito yung ating tungkulin, kung anong tungkulin natin dito. Bakit natin sinusunod ang hindi utos? Ang utos o ang tungkulin natin sa mahal na Diyos, hindi natin ginagawa. Bakit ginagawa natin ang hindi natin utos? Bakit nangaral tayo doon? Kung saan tayo mangaral-ngaral. Pero naliligaw na tayo. Ligaw na ang ginagawa. Kung sino doon nakikinig, sinong naakay doon, naliligaw din. Bakit naliligaw? Kasi nga, ang tungkulin natin sa Diyos, ganito lang naman ang tungkulin natin sa Diyos. Basahin ko sa Ecclesiastes 12 hanggang 14. Bukod dito, anak ko, maaralan ka tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral
ay kapaguran ng katawan. Diba? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Diba? Liwanag. 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kupling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Di ba kaibigan, napakasimpleng bagay lang ano. Ito, huwag kayong magagalit mga sikta kayo na wali dito, wali doon, wali dito, wali doon. Ano ang inyong winawali? Dami akong nasaksihan na wali dito, wali doon, wali dito, wali doon. Ganapin ang kalooban ng Diyos, ganapin ang kalooban ng Diyos, ganapin ang kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Bakit ibang binabanggit? Iba naman. Hindi naman tayo sumunod sa ating tungkulin, sa buong tungkulin natin. Ang buong tungkulin natin doon sa nagbabase sa buhay na walang hanggan, para mabuhay tayo doon sa Juan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan, na makikilala ka nila na isang Diyos na tunay. Diba? Ang isang Diyos na tunay na sinasabi doon, isang Diyos na tunay, ang ibig sabihin yung Ama. Dito yun mababasa sa Episo. Kaya mga kapatid, dapat mag-isip-isip tayo ng mabuti kung ano ba talaga ang tama na paninindigan o tamang pananampalataya o tamang aral. Hanapin nyo ang tamang aral, yung buhay na aral. May buhay na turo, buhay na aral. Kasi pag patay na aral, wala yan. Patay talaga tayo. Kaya kailangan natin hanapin ang buhay na aral para tayo naman ay mabuhay. Diba? Ito yung ibig sabihin dyan na ang sinabi doon na sawa. Ito sinabi dito, so ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makikilala na isang Diyos na tunay. Isang Diyos na tunay. Ang ibig sabihin nito, isang Diyos na tunay, Ama ito. Kasi isa lang Ama. Kasi hindi naman lingid sa kalaman natin, maraming Diyos. Pero ngunit makikilala natin ang Ama na isa. Ito. Isang Diyos at Ama dito sa Episo 4:6. Episo 4:6. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Yan ang ibig sabihin ng dapat yan ang makikilala. Ang Ama. Ang Ama ang dapat makikilala. Yan ang turo ng buhay, kapatid. Yan ang hanapin natin, kilalanin natin, tuklasin natin. Kasi nasa kautusan lang yun, kung nasaan sa kautusan. Pinalang kasimple yan. Makikita natin yan. Kung ikaw, taos puso, kasi yung puso maganap ng katuwiran ng Diyos at katotohanan ng Diyos. Na yan nga ang sinabi, mapapalad ang nauuhaw sa katuwiran dahil bubusugin ng Diyos.
Kaya sabi din dito sa Kawikaan, saliksikin nyo sa paghahanap ang Diyos na parang pilak na natatago, ginto, parang natatago ng ginto. Napakaklaro kaibigan dito, no, kung anong tungkulin natin. Ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakaliwanag. Ngayon, ano ang tungkulin ng mga tao na ginanap nila, ginampanan nila? Sinong kinikilala nilang Diyos? Wala. Sa totoo lang kaibigan, ako magpapakilala ako kung ano. Ako nga pala si Jason Simbahon, isang Rizalista, huling ginamot ng Diyos, huling pinagaling ng Diyos sa makasalanan, mula sa makasalanan sa masama. Ako'y nakita ko sa aking pangitain, ako ang pangalan kong Jason, huling pinagaling ng Diyos, ginamot ng Diyos, kumbaga huling binuhay ng Diyos mula sa masama. Ako ito na ngayon nagbabahagi sa inyo upang kayo naman ay maliwanagan. Rizalista akong tunay. Wala akong may kinikilingan kung ano man ang mga turo ng mga kapatiran ko. Basta importante sa akin, minahal kong mahal na ama at ina sa Espiritu. Nagbigay sila sa akin ng turo upang sa gayoy ako naman makapagbahagi sa inyo. Ako'y tunay na Rizalista. Hindi ako iglesia watawat, iglesia ng lahi, hindi ako gano'n. Kung ano-ano pang pangalan ng foundation ng mga Rizalian, hindi ako. PBMA, hindi ako PBMA. Iisang Ama at Diyos na tunay ang aking sinasamba, ang mahal na Amang Dr. Jose Rizal. At ang aking ina, Mariang, mahal na inang Mariang Sinapuan. Yan ang nagbukas sa aking kaunawaan, puso't isipan na pang matuklasan ko ang tungkol sa mga. Ang pagka-Diyos niya simula pa noon hanggang sa ngayon. Siya ang binanggit ni Jesus sa 14:12 o 12:14:1 na ang ginagawa doon ni Jesus ay gagawin din naman niya. Lalong dakila sa mga gawa ni Jesus doon, at si Jesus pupunta sa Ama. At hindi lingid sa ating kaalaman, kapatid, sa Biblia, mababasa natin yan sa salitang Tagalog, na si Jesus na taga Nazaret ang anak ni Jose. Diyos ang pinag-usapan dito. Diyos, hindi sa laman, kundi spiritual. Sa Juan 1:45 at sa 49, sinabi ni basahin sa 1:45.
Nasumpungan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan. Gayon din naman ng mga propeta. Gayon din naman ng mga propeta. Si Jesus na taga Nazaret, anak ni Jose. Di ba kaibigan? Anak ni Jose. Ang isinulat doon ni Moises sa kautusan, ang 10 utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat. Huwag kang sumamba sa ibang mga Diyos, ng mga Diyos-Diyosan, gawa ng mga rebulto, gawa ng mga kambing, usa, mga mukha ng hayop na may mga sungay, at kung ano pang wangis sa itaas, kung wangis sa ilalim ng tubig, wangis sa lupa, kung anong mga wangis, basta't hindi katotohanan ng Diyos, bawal sambahin. Ang sambahin ang tunay na Diyos. Kasi nga, sabi dun sa Deuteronomio at saka sa Mateo, maraming mga garantor dito na evidence na sinasabi sa kautusan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat, at ang iyong kapwa katulad gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa 2 utos na iyan, mauuwi ang buong kautusan. Diba? Mauuwi ang buong kautusan. Kaya nga, yun nga ang ating tungkulin sa mundong ibabaw. Matakot tayo, marunong tayo kumilala sa Diyos. Matakot tayo sa Diyos. Sinabi dito sa 49, ang sabi dito, sumagot si Nathaniel sa kanya, Rabi, ikaw ang anak ng Diyos? Ikaw ang hari ng Israel? Iba na pakaliwanag. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, dahil baga sa sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumampalataya. Kumpirmado, di ba? Si Jesus mismo, sa salita pa lang mismo ni Jesus, agree na sa doon. Ano ba ang unang logic dito? Ang unang clue, pinaka-clue dito, itong sinabi yun, pinaka-clue ng Biblia na mahiwagang natatago. Sinabi dito sa punto. Si Jesus na taga Nazaret ang anak ni Jose. Saan dako masumpungan natin yan? Sa kautusan ni Moises. Anong kautusan ni Moises at mga propeta? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat. Huwag kang sumamba sa mga ibang Diyos-Diyosan. Kahit na sa mga ibang Diyos na sa bansa na sa palibot mo. Anong sinusulat doon sa Deuteronomio 6:14? Diba? Sa Deuteronomio, medyo bulo lang ako magsalita ng so mahina kaibigan ng dila ko medyo maikli, bagamat maikli yung dila ko, maikli pang utak ko pagbigkas, pagbasa ng mga litra, kaya pasensya na kayo. Sa 6:14 sinasabi dito, sa 6:14 ito sinasabi, mag-umpisa tayo sa 13. Deuteronomio 6:13, 14-15. Basahin natin. Ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos at sa Kanya'y maglilingkod ka, at sa pamamagitan lamang ng Kanyang pangalan ay susumpa ka. Magitan ng Kanyang pangalan, di ba? Pangalan, susumpa ka. Huwag kang susunod sa ibang Diyos, sa mga Diyos ng mga bansang nasa palibot mo. Tipan din natin ito. Tayong mga Pilipino, nasaan tayo? Saan ang Diyos natin? Naririto ang Diyos natin. Diyos na tunay, nakikita natin. Simula noon hanggang ngayon. Kamukhaan natin, kawangis natin.
Naririto ang tunay na Diyos natin. Bakit kayo nagsipagsamba dun sa ibang mga Diyos? May sariling Diyos tayo dito at tunay. Tunay at totoo. At nagbigay sa ng mga tanda dito sa lupa. Palatandaan. At ang kanyang pagmamahal, walang katapusang pagmamahal hanggang sa ngayon. O, naintindihan nyo? Tipan natin ito. Tipan to natin sa Biblia. Bakit hindi ninyo sununod? Bakit anong linalakaran nyo? Bakit hindi ninyo nakikilala ang tunay na Ama? Simulat sa Paul. Tagal na kayo nangangaral sa Biblia, hindi nyo kilala ang Diyos. Bakit? Sa dahilang may kasamaang intensyon o ano? Dinaan nyo sa karahasan ang pag-iibanghilyo na gamit ninyong salita ng Biblia. Pero, hindi nyo pa nga nakita, nagturo na kayo sa mga tao. Hanapin nyo muna ang buhay na walang hanggan. Bago nyo ituro sa tao, pakita nyo muna, i-prove nyo muna sa sarili nyo, nakilala nyo siya. Bago nyo ituro sa tao, para hindi naman maliligaw ang tao. Itong sinasabi, kaibigan, sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanipughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay maglalaban sa iyo at ikaw ay kanyang lilipulin sa ibabaw ng lupa. O, ibaga, halos lagi na lang namamatay lagi ang mga tao. Bulag kapwa bulag, nagsasaksakan, nagpapatayan, nagbabarilan. Nasaan ang pagmamahal? Nasaan ang katuwiran at katotohanan na karapat-dapat? Bakit? Pilipino kapwa Pilipino, nagpa-indoktrina sa mga ibang lahi. Kapwa Pilipino, bakit? Inaano ang sarili sa kapwa Pilipino? Pilipino kapwa Pilipino lang. Bakit? Dahil sa kakulangan natin ng pananampalataya sa Diyos. Dahil sa kakulangan natin ng tiwala sa Kanya. Natatakot tayo kasi tinalo tayo ng takot, nawalan tayo ng tiwala sa Kanya na Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Siya ang magbigay, Siya din ang kukuha. Huwag kayong matatakot sa mga taong magpapaslang ng katawan ng tao. Ang katakutan nyo, yung pumupuksa ng kaluluwa o espiritu, kumukuha. Kasi Siya ang katakutan, Siya ang nagbibigay ng lahat sa atin. Siya ang dapat katakutan, kilalanin, sambahin. Ganun, kaibigan. Bago kayo magturo sa mga nilalang na mga inosente, walang kamuang-muang sa mundo, sana naman buklatin nyo muna maigi sa inyong sarili kung nakikilala na ninyo ang Diyos at nakikita na ninyo ang Diyos, at yan ba ay nasa kautusan ba sa Diyos? Kung wala yan sa kautusan, tiyak na ligaw ang tao dyan. Hindi yan makatuwiran kasi nagbabatay tayo sa Biblia. Diba? Ito, kaibigan, patunayan ko sa inyo na masama ang isang pananampalataya na hindi nakakita sa Diyos at hindi nakakilala. Itong sinabi dito, minamahal, huwag mong tularan ng masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. O, di ba? Napakaklaro. Hindi nakakita sa Diyos. Yan o, Juan. Totoo yun. Sinabi ko. Juan 1:11. Basahin niyo dyan.
Di ba? Masama ang hindi nakakita sa Diyos na nangangaral siya. Ang masama, hindi nakakita sa Diyos. Sinong Diyos ay pinakita ninyo? Kayong nangangaral kayo. Yung Diyos ng kabulaanan na kung ano-ano yung mga larawan na inanyuan? Hindi yan ganun, kaibigan. Ang Diyos dapat kilala at siyang talagang totoong siya. Yan ang Diyos na tunay na sinasabi na nakikita mo sa iyong sarili. Nakikita ng tao, ngunit hindi nila alam, hindi nila kilala. Pero ikaw kilala mo ang Diyos. Kaya sinasabi, kung amang banal, nakikilala kita, ngunit hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Dapat itong gagawin natin. Ako'y pumihit at inilagak ang aking puso na umalam at sumiyasat at humanap ng karunungan at ng kadahilanan ng mga bagay at umalam na ang kasamaan ay kamangmangan. At ang kamangmangan ay kaululan. Diba? Sinasabi dito sa Ecclesiastes 7 versikulo 25. Dapat marunong tayo sumuri ng katotohanan. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Ito, kaibigan, kaya nga sinasabi ko, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Sinasabi, may mga dokumento na ito, kaibigan, yung Biblia, dokumento ito. Sinasabi na nga, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Kailangan magiging perfecto tayo. Kailangan makuha natin ang buong kautusan. Hindi magbigat. Kaya nga sabi ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamato. Hindi mabigat ang aking pamato. Hindi mabigat ang kanyang utos. Bakit hindi magawa-gawa? Bakit? Nahinaan kayo sa Diyos? Sinabi ko sa inyo ang totoong Diyos. Sabihin nyo tao, hindi ninyo alam. Ang Diyos, walang imposible sa Kanya kahit anong oras siya magpapakita sa inyo. Kung gusto niya. Nagkubli ang Diyos. May dahilan din ang Diyos bakit siya nagkubli. Dahil sa kasalanan ng tao, siya ay nagkubli. Ikinubli niya ang kanyang mukha sa mga mata ng tao. Dahil sa kagagawan ng mga kasalanan. Ganyan ang dahilan. Suriin yung maigi muna ang katuwiran at katotohanan at magpakabuti ng lubos upang makikita natin ang Diyos na kung ibig niya tumayo sa ating harapan, tatayo ang Diyos. Pero huwag natin pangunahan ng Diyos. Tumiwala ka, sumampalataya ka sa katuwiran at katotohanan ukol sa kabanalan. Ang sinuman na nanahan sa Kanya
ay hindi nagkakasala. Sino mang nagkakasala ay hindi nakakita sa Kanya. O, di ba? Ni hindi man nakakilala sa Kanya. O, sino ngayon pananampalataya ngayon nagkakasala? Wala man kayo pinoprove sa inyong sarili kung sinong Diyos nyo, sinong pangalan ng Diyos, sinong mukha ng Diyos, anong nakikita nyong Diyos. Maraming mga Diyos. Sinong mga Diyos? Si Yahweh? Yawa yan kung sa Bisaya. Walang mukha na Yahweh. Jehovah, hindi naman authorized yan. Wala naman sa kautusan doon sa 10 utos. Jesus at ang pangalang Jose yung nasa kautusan na isinulat ni Moises at ng mga propeta. Yan ang unang utos, ibigin mong Panginoon mong Diyos ng higit sa lahat at ang iyong kapwa. Sino pa? Ang ibang mga sikta sabi nila Ama. Sinong Ama? Maraming Ama. Babasahin ko sa Biblia kung ilang piraso ang sureball kung makikilalang Ama. Mabutit masama. Dahil nga, 2 anak na tinuturing dito sa Biblia. Anak ng Diyos at saka anak ng Diablo. So, ibig sabihin, 2 din ang Ama. O, diba? Sana makatulong sa inyo to yung video na ito. Ngayon, napatunayan ko na kaibigan na sana masaliksik ninyo yung mga salitang ito. Ang mga salitang ito, ang authorized ko nito mula sa Manlama at Manlayla. Hindi ko to pang sarili lamang. Hindi ako makakatulong pag hindi ako makapagbigkas ng ganito dahil kalooban niya ito. Kanyang utos, umuudyok sa ating puso at isipan. Maraming salamat, mahal na mga kapatid. Buksan nawa ang inyong puso at isipan tungkol sa katuwiran at kabanalan at katotohanan, pangunawa ayon sa ating pananampalataya. Katotohanan, tunay na Pilipinong mananampalataya. Tunay na pananampalataya Rizalista sa Pilipinas. Nasa ibang bansa na yan kung saliksikin nila maigi kung anong kalooban ng Manlama dito. Sa ibang bansa kung anong mga ibang lahi. Para sa akin lang, mahal kong lahi kong Pilipino. Kaya kailangan natin magkaisa ang mga lahing Pilipino at sumamba sa katotohanan at katuwiran sa kinikilalang Diyos, tunay na pananampalataya. Rizalista ang may karapatan mananampalataya dito sa ating Pilipinas. Maraming salamat po sa Manlama at Ina at patnubayan tayo nawala sa lahat ng buhay natin. Maraming salamat po.